breaking na pagkakautang ng Pilipinas. Kung professor ako at ayoko dun sa gusto kong matuloy na yung formally investigation na yan. Di ba, ibig sabihin ko, ang profesor sa isang eskwelahan, ginagawang critical ang pag-uutak ng mga estudyante para tignan ang mga pamamalakad ng gobyerno. Kung sabihin ko sa mga estudyante ko, ano ang punto nyo sa pamamaraan at pamalalakad ng gobyerno ngayon? Sabihin nila, pangit. Kaya hindi kami kakanta ng hymn at ng pledge na yan bilang protesta. O, freedom of speech na yan, academic freedom na yan, hahatulan pa yan. At ito pinakamatindi, Ted at Angela. Sapagkat ito ay pag-iimplementa lamang ng Republic Act 8491. Ang sabi sa Republic Act 8491, Section 48, ang sino mang taong hindi sumunod sa batas na ito at mga alituntunin na ginawa ng Office of the President ay mananagot at ang kanilang parusa, public censure. Ipapalathala sila pampublikong paghihiya once a week sa isang newspaper of general circulation at maaari pang makulong, pagmultahin, makulong at pagmulta, depende sa korte. So may coercive nature ito. May coercive nature ito. Kasi ito implementa lamang according to the memorandum yung Republic Act 8491 na siyang nagsasabi ang hindi sumunod sa batas na ito at anumang alituntunin na ginawa ng Office ng Presidente, public censure o kulong, multa o parehong kulong at multa. So, yan. Para sa akin, unconstitutional yan. Sapagkat napipigilan ka magsalita kung professor ka kasi baka ma-censure ka. Yun yung tinatawag natin mga journalistang prior restraint, di ba? Hindi mo pa sinasabi, kinakabahan ka na, baka parusahan ka. Kaya nagtitimpi ka. Prior restraint yan, unconstitutional yan. Labag sa batas, kasi ayon mismo sa Republic Act 8491, hindi yan binibigyan ang kapangyarihan ng Office of the President magdagdag sa ating national anthem at saka sa ating pledge of allegiance to the flag. Kaya mali yan. Okay. Mali yan. Matod pa sa banggitang abogado din to sa law school dito sa Manila, si Attorney Mil Santa Maria. Pag napon siya programa sa television about aning mga legal opinion ba. Mo to iyang legal opinion, wala sa batas ang pagpakanta sa presidente sa ilang bagong sani dili bagong lipunan Bagong Pilipinas, him. So, mismo si Vice President Sara Duterte, wala pa'y komentan Kaya ang mga memorandum order, nagipagawa sa Presidente, direct sa mga eskwelahan, pampubliko ng mga eskwelahan. Ngay apel kinis pagpakanta after sa flag raising. Adto ako duha sa John Jess Camera Mama Loloy Ruba. Camera Mama Loloy Ruba. Mama Loloy nag-birthday niadtong Abril 14. Nag-77 na ang edad. Ako sa Junto nag-77 na pod akong edad. Daddy Ruba ngalan Mama Luloy. Ako na ring Valmorida. Salamat Jess sa pagbasa. Na-appeal mo atong kuanday, atong birthday song na-appeal mo.
belated